Ang ganitong bagay, mga Pilipino lang ang makakagawa niyan, ang pabulong na sabi ng isang American flight attendant na nakalipad na sa buong mundo. Ang pangungusap na ito ay mabilis na kumalat sa social media, na nagdulot ng malaking pagkabigla sa industriya ng abyasyon. Ano ba talaga ang nangyari? Ito ay isang eksena sa isang insidente ng banta ng bomba sa isang eroplano. Sa harap ng emergency, ang ginawa ng 136 na pasahero ay labis na ikinagulat ng buong mundo. Ngunit bago natin ilahad ang kahanga-hangang katotohanan na iyon, simulan natin sa karanasan niyang tila impyerno sa isang Chinese flight. Tingnan natin ngayon din. 5 taon nang nagsisilbing flight attendant si Emily Wilson. Nakalipad na siya sa iba't ibang ruta sa buong mundo at nakasalamuhan na siya ng mga pasahero mula sa iba't ibang bansa. Gayunpaman, ang mga karanasang ito ay nagtanim sa kanyang puso ng isang stereotype, magkakamukha lang ang mga Asyano. Lalo na ang mga nightmare na paulit-ulit niyang naranasan sa mga Chinese flights ang nag-iwan ng malalim na bias sa kanyang puso. Sa mga Chinese flights, halos laging may gulo. May mga pasahero na humihingi ng mainit na tubig para sa instant noodles sa loob ng eroplano, at kapag tinanggihan, sila ay sumisigaw ng malakas. May mga grupo ng tao na hindi pinapansin ang ilaw ng seatbelt sign at pumupunta sa first class. Ang mas malala pa, may nangyari pang ang pambabato ng mainit na tubig sa mukha ng flight attendant. Maging ang kasamahan ni Emily, isang Chinese-American flight attendant, ay nagpahayag ng kahihiyan sa mga kilos ng kanyang kababayan. Ayon sa International Air Transport Association, IATA, halos 40% ng mga alitan sa himpapawid ay nagaganap sa mga ruta ng Asya, kung saan napakataas ng bilang ng mga Chinese flights. Ang reputasyon ng etiquette ng mga Chinese passengers ay isa sa pinakamababa sa mundo. Ang malamig na katotohanan ito ang nagtanim sa puso ni Emily ng stereotype na Asyano ay katumbas ng problematic passenger. Kaya naman, nang ilipat siya sa Philippine route, ang totoo, malungkot ang kanyang kalooban. Hindi ba't pareho lang ang Pilipinas at China sa Asya? Siguradong may mangyayari ring katulad na problema, buntong hininga ni Emily. Ang kumpanya ng abyasyon ni Emily ay may espesyal na patakaran para sa Philippine route, kailangang mayroong 6 na flight attendants na Filipino sa crew. Sa ibang mga ruta, sapat na ang isang flight attendant na nagsasalita ng lokal na wika, ngunit ang patakaran para sa Philippine route ay napakahigpit. Bakit sila binibigyan ng ganitong espesyal na pagtrato? Pareho lang naman silang mga Asyano, hindi ba? Inisip ni Emily na ang patakarang ito ay labis at hindi kinakailangan. Sa kanyang karanasan, ang lahat ng pasahero na mukhang Asyano ay nasa iisang kategorya. Mula sa karanasan niya sa Chinese flights, nabuo na sa kanyang isip ang fixed image ng mga maingay, self-centered, at hindi sumusunod sa alituntunin. Bukod pa rito, naniniwala si Emily sa superiority ng kanyang bansang Amerika. Ang Amerika ang pinakamalaking ekonomiya sa mundo at nangunguna rin sa industriya ng abyasyon. Maraming tagagawa ng eroplano sa mundo, tulad ng Boeing at McDonnell Douglas, ay mga kumpanya ng Amerika. Malinaw na mas sibilisado at mas may pinag-aralan kaming mga Amerikano, matibay ang kanyang paniniwala. Lalo na sa Pilipinas, ang tanging impresyon niya ay, noong una, sila ay isa sa mga Asian tiger economies, ngunit ngayon, ang kanilang ekonomiya ay nalulunod sa anino ng malaking kapitbahay. Hindi niya maintindihan kung bakit nakakakuha ng ganitong espesyal na pagtrato ang mga Pilipino na hindi na sentro ng ekonomiya ng mundo. Sa isip ni Emily, ang Pilipinas ay napakagaling dati, pero ngayon, isa lang sa mga lugar sa Asya. Sa ganitong prejudice, sinimulan ni Emily ang kanyang unang duty sa Philippine route. Ito ay isang flight mula sa Ninoy Aquino International Airport, LA, patungong Los Angeles International Airport, LAGA, at karamihan sa mga pasahero ay mga Pilipino. Sigurado, magulo na naman ito, parang Chinese flight, buntong hininga ni Emily sa loob-loob niya habang naghahanda ng in-flight service. Gayunpaman, hindi niya alam na ang karanasan niya sa araw na iyon ay babaligtarin ang kanyang stereotype. Ilang sandali matapos lumipad ang eroplano, agad na nakaranas si Emily ng isang problema, ngunit ito ay ganap na iba sa inaasahan niya. Habang nagsiserbisyo, dinala ni Emily ang meal cart sa harap ng isang pasaherong Pilipino. Ang pasahero ay mahinahon na nagsabi, "Salamat po," at kinuha ang pagkain. Nagtaka si Emily. Kung sa Chinese flight ito, puno na ng reklamo, anong pagkain yan? Wala bang mas mainit?
Gayunpaman, ang pasaherong Pilipino ay tahimik na kinuha ang pagkain at muling ngumiti. Nakakabato. Pero hindi pa tapos ang laban, hindi pa rin nagtitiwala si Emily. Ngunit habang lumilipas ang oras, paulit-ulit na hindi nangyayari ang kanyang hula. Una, nagulat siya sa katahimikan sa loob ng cabin. Kahit may halos 200 pasahero, napakatahimik sa loob ng cabin. Sa Chinese flights, laging may nagsasalita ng malakas, may mga batang umiiyak, at may mga pasahero pang ang tumatawag sa cellphone. Ngunit sa Philippine flight, kahit nag-uusap ang mga pasahero, kontrolado ang kanilang boses at hindi nakakaabala sa iba. Pagkatapos, nagtaka siya nang makita niya ang paggamit ng reclining seats. Kahit night flight ito, ilang pasahero lang ang nagre-recline ng upuan. Sa ibang mga ruta, karamihan sa mga pasahero ay agad na nagre-recline ng upuan pagkatapos lumipad. Ngunit sa Philippine flight, marahil dahil sa malasakit sa mga pasahero sa likod, marami ang nagpapanatili ng tuwid na posisyon ng upuan. Napakakaiba. Bakit hindi nila ginagamit ang karapatan nila? Sa value system ni Emily, kung nagbayad ka, may karapatan kang i-enjoy ang serbisyo. Ang mas nagpataka pa sa kanya ay ang etikwete sa paggamit ng banyo. Sa Chinese flights, dalas na may tubig sa sahig at nagkakalat ang paper towels. Ngunit ang banyo sa Philippine flight ay nananatiling malinis pagkatapos gamitin. Ang mga ginamit na paper towels ay nasa tamang basurahan, at ang lababo ay tuyo, tila walang gumamit. Ang pinakanagulat sa kanya ay ang paraan ng pagtatapon ng basura. Sa Chinese flights, ang basura ay nakakalat sa sahig at ang mga seat pockets ay puno ng snack bags. Ngunit sa Philippine flight, ang mga pasahero ay kusang nag-aayos ng basura at inilalagay sa barf bag. Ang mga tray ng pagkain ay maayos na inilalagay ang mga kubyertos at baso na nagpapakita ng malasakit sa mga flight attendants na magkolekta. Ano ba talaga ang nangyayari? Lalo pang lumalim ang pagkalito ni Emily. Ang kanyang stereotype na Asyano ay problematic passenger ay unti-unting nababagabag ng katotohanan sa kanyang harapan. Gayunpaman, hindi pa rin lubos na naniniwala si Emily. Ito ay panlabas lang, hindi ba? Ang esensya ay pareho pa rin. Sa loob-loob niya, pakiramdam niya, medyo hypocritical ang mga Pilipino. Mas tapat pa rin ang mga Amerikano. Kung ayaw, sabihin, ang karapatan ay karapatan, dapat ipaglaban ng malakas, matibay ang paniniwala ni Emily sa cultural superiority ng kanyang bansa. Ang isang maliit na interaksyon sa isang pasaherong Pilipino ay labis na nakatimo sa kanya. Nang dadaan si Emily dala ang meal cart sa isla, ang pasahero ay kusang umatras at nagbigay ng daan. Pagkatapos nang makadaan ng cart, mahinahon siyang nagsabi, "Ingat po." "Ingat po." "Ginagawa ko lang ang trabaho ko," nagtaka si Emily. Sa Amerika, ang flight attendant ay isang service provider lang. Halos imposible na makarinig ng ganoong salita mula sa pasahero. Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit sila napakabait? Sa puso ni Emily, nagsimula ang isang crack sa kanyang stereotype. Nang nasa gitna na ng flight, ang kinatatakutan ni Emily ay sa wakas nangyari. Nagkaroon ng malfunction ang air conditioning system sa cabin na naging dahilan upang maging napakalamig sa ilang bahagi ng upuan. Ayon na, sabi ni Emily sa loob-loob niya. Base sa kanyang karanasan, kapag nangyayari ang ganitong equipment failure, darating ang mga reklamo ng pasahero. Lalo na sa Chinese flights, normal lang na palibutan ng mga pasahero ang flight attendants at magreklamo ng malakas, "Ayusin nyo yan. Ibalik ang pera. Tawagin ang manager." Naghanda si Emily at nagtungo sa bahagi ng upuan na naapektuhan. Tulad ng inaasahan, ang mga pasahero ay nakabalot sa blankets at halatang nilalamig. Pasensya na po, nagkaroon ng air conditioning system failure. At magtatagal ang pag-aayos, humingi ng paumanhin si Emily tulad ng dati. Ngunit ang mga inaasahan niyang reklamo ay hindi dumating. Sa halip, naroon ang mga salita ng malasakit sa pagitan ng mga pasahero. "Kumusta ka? Gusto mo pa ng isang blanket?" Nag-uusap at nagmamalasakit sa isa't isa ang mga pasahero. Ang mas nakakagulat pa, ang mga pasahero na nakaupo sa tabi ng bintana ay nagbahagi ng kanilang mga blankets sa mga pasahero sa tabi ng aisle. "Mas mainit dito sa tabi ko, gamitin mo ito," sabi ng isang lalaki sa isang babae. Namangha si Emily. Sa Chinese flights, normal lang na mag-away ang mga pasahero para sa blankets sa ganitong sitwasyon.
Ngunit ang mga pasaherong Pilipino ay ganap na iba. Walang nagreklamo sa flight attendants o sa airline. Sa halip, inuna nila ang malasakit sa mga nasa paligid. Sa sandaling iyon, isang lalaking Pilipino ang lumapit kay Emily. "Pasensya na, Miss Flight Attendant, nilalamig din ba kayo?" Iniabot ng lalaki ang kanyang blanket. "Bago po kayo mag-alala sa amin na pasahero, mas mahalaga ang kalusugan niyong mga staff," sabi niya. Nag-alangan si Emily. Isang pasahero ang nag-aalala sa kalusugan ng flight attendant, hindi pa niya ito naranasan kailanman. Kung magtutulungan tayong lahat, tiyak na malalampasan natin ito. Tulad ng sinabi, ang mga pasahero ay kusang nagsimulang magtulungan. Ang mga may sobrang blankets ay nagbahagi sa mga wala, at nakita rin ang mga nagbahagi ng mainit na inumin. At ang pinaka-nakakaantig, walang nagreklamo sa flight attendants o sa airline. "Wala tayong magagawa, safety first," dahan-dahan lang, naririnig ang mga salitang ito. Pagkalipas ng halos 2 oras, sa wakas ay naayos ang air conditioning system. Muling humingi ng paumanhin si Emily sa broadcast. "Humihingi po kami ng paumanhin sa abalang idinulot ng mahabang oras na ito." Sa sandaling matapos ang kanyang salita, mayroong palakpakan mula sa iba't ibang bahagi ng cabin. Hindi ito pangungutya o protesta, kundi taos-pusong palakpakan ng pasasalamat sa pagsisikap ng mga flight attendants. "Salamat! Ingat po kayo," umalingaw-ngaw ang mga salitang ito sa cabin. Naramdaman ni Emily ang init sa kanyang puso. Nakaranas na siya ng daan-daang flights, ngunit ito ang unang pagkakataon na pinasalamatan siya matapos ang equipment failure. Kapag may problema, iginigit ng mga Amerikano ang kanilang karapatan. Hinahabol ng mga Chinese ang responsibilidad ng iba. Ngunit ang mga Pilipino ay pinili ang pagtutulungan. Marahil, mayroong isang malakas na puwersa na hindi ko alam, sa puso ni Emily, ang matigas na pader ng stereotype ay nagsimulang magpakita ng malaking crack. Kahit pa nailigtas siya ng attitude ng mga pasaherong Pilipino sa insidente ng air conditioning failure, si Emily ay may halo-halong damdamin. Mabait sila, pero iyan ay isang exception lang, pilit na ipinagtatanggol ni Emily ang kanyang value system. Natatakot siyang baka magbago ang kanyang American identity. Ang Amerika ang mas advanced, hindi ito mapag-aalinlanganan na katotohanan, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Sa susunod na bahagi ng flight, lalo pang maingat na sinuri ni Emily ang mga kilos ng pasaherong Pilipino. Gayunpaman, ang pagmamasid na ito ay halos overly critical. "May makikita pa rin akong mali," sa ganitong pag-asa, tiningnan ni Emily ang mga pasaherong Pilipino. Ngunit habang mas nagmamasid siya, lalo siyang bibigo. Sa oras ng pagkain, isang matandang Pilipina ang nanginginig ang kamay habang umiinom ng sabaw. Inakala ni Emily sigurado magrereklamo yan. Ngunit ang ginang ay tahimik na kumain hanggang sa huli, at wala siyang sinabi na reklamo. Sa halip, nang kunin ang tray, magalang pa siyang nagpasalamat, "Salamat po sa pagkain." Sa isa pang pagkakataon, nagsimulang mag-usap ang mga pasahero. Inakala ni Emily na magsisimula na silang magsalita ng malakas. Ngunit ang usapan ng dalawa ay nanatiling mahinahon, at ang kanilang boses ay natili sa antas na hindi nakakaabala sa iba. Nang tila magiging masigla ang usapan, ang isa sa kanila ay nagmungkahi, "Huwag tayong mag-ingay, baka maabala natin sila." Bakit sila nag-aalala sa iba? Hindi ba mas maganda kung maging malaya sila? Nagsimulang mainis si Emily. Ang ugat ng inis na ito ay ang pagkabalisa dahil sa patuloy na pagkabigo ng kanyang hula. Ang pinakanakatimo sa kanya ay ang kilos ng isang Filipino businessman. Ang businessman ay nagbuklat ng mga mahalagang dokumento at nagtatrabaho sa eroplano. Nang dumaan si Emily sa tabi niya, huminto siya sa kanyang ginagawa at magalang na tumango kay Emily, "Ingat po." Ang pangungusap na ito ay nagpataka kay Emily. Sa Amerika, kung naabala ka sa iyong trabaho, ikaw ay magiging inis. Ngunit ang Filipino businessman ay inuna ang malasakit sa flight attendant kaysa sa kanyang sariling ginhawa. Bakit sila nag-aalala sa iba ng ganito? Hindi ba ito inefficient? Sa rationalistic value system ni Emily, mahirap itong maintindihan. Bukod pa rito, nang matapos ang kanyang trabaho, kusa siyang nagmalasakit sa isang matanda na tila nahihirapan. "May maitutulong po ba ako?" Ang ginang ay nahihirapan sa paggamit ng in-flight entertainment system. Ang businessman ay naglaan ng kanyang mahalagang oras at matyagang tinuruan ang ginang kung paano ito gamitin. Kabaitan na walang inaasahang kapalit.
Hindi ko maintindihan, nagulo ang isip ni Emily. Sa kultura ng Amerika, kahit ang goodwill ay karaniwang may inaasahang kapalit. Ngunit sa kilos ng Filipino businessman, wala siyang naramdamang anumang kalkulasyon. Sigurado, pagkukunwari lang yan. May iba pa siyang motibo, pilit na ipinagtanggol ni Emily ang kanyang pananaw sa mundo. Ngunit sa loob-loob niya, may ibang damdamin na nagsimulang umusbong, ang pagdududa sa cultural superiority ng kanyang sarili. Marahil, mayroon silang isang bagay na nawala na sa aming mga Amerikano, ang ideyang ito ay sumagi sa kanyang isip, ngunit agad niyang inalis ito. Hindi. Ang Amerika ang pinak-advance na bansa. Ang puso ni Emily ay labis na nag-aalangan sa pagitan ng katotohanan na ayaw niyang aminin at ng paniniwala na gusto niyang ipagtanggol. 2 oras bago lumapag ang eroplano, isang pangyayari na lubos na nagpabago kay Emily ang nangyari. May isang pasahero ang nagkasakit. Isang Pilipino ang biglang napahawak sa kanyang dibdib at nagsimulang mahirapan. May medical personnel po ba sa plane? Sa broadcast ni Emily, 3 pasahero ang agad na nagtaas ng kamay. Ang nakakagulat, silang 3 ay pawang mga Pilipino. Sa American flights, bihira lang na may doktor ang kusang magpakilala. Marami ang nananatiling tahimik dahil sa takot sa liability issues, kahit pa may license sila. Ngunit ang mga Filipino doctors ay walang pag-aalinlangan na nagbigay ng tulong. Ako po ay isang cardiologist. Ang specialty ko po ay emergency medicine. Ako po ay nurse, makakatulong po ako. Agad silang naghati-hati ng trabaho at nagsimulang alagaan ang pasyente. Ang pinakanakatimo sa kanya ay ang kanilang desisyon. Iminungkahi ng cardiologist, batay sa symptoms, mas maganda kung mag-emergency landing tayo sa pinakamalapit na paliparan. Nag-alangan si Emily. Ang emergency landing ay magdudulot ng daan-daang libong piso na pagkalugi at baka umabot pa sa milyon-milyon. Sa Amerika, maraming doctors ang magiging conservative at sasabihing, observe muna natin. Ngunit ang Filipino doctor ay iba. Ang buhay ng pasyente ang priority. Ang pagkalugi sa ekonomiya ay pangalawa lang. Ang pangungusap na ito ay lubos na nagpabigla kay Emily. Sa huli, nagpa siya ang pilot na mag-emergency landing. Ito ay isang unscheduled landing sa Mandalay International Airport, bilang alternative sa Anchorage, Alaska, na isang refueling stop para sa long-haul flights sa Asia-America, dahil sa layo ng Pilipinas at Amerika. At ang desisyong ito ay nagdulot ng malaking pagkaantala sa halos 200 pasahero. Naghanda si Emily para sa mga reklamo ng pasahero. Ngunit ang reaksyon ng mga pasaherong Pilipino ay ganap na lumampas sa kanyang inaasahan. Ang buhay ng tao ang mahalaga, tama lang yan. Salamat sa inyong pagsisikap. Walang nagreklamo. Sa halip, naririnig ang papuri sa kilos ng mga doctors at sa desisyon ng airline. Matapos ang emergency landing sa Mandalay, matagumpay na naipadala ang pasyente sa ospital. Sa huli, nakumpirma na ito ay early symptom ng myocardial infarction, heart attack. Ang mabilis na pag-aksyon ay nagligtas sa buhay ng pasyente. Ang serye ng mga pangyayaring ito ay nagparamdam kay Emily ng isang mahalagang bagay. Kung Amerikano ito, malamang na igigit nila ang kanilang individual rights, ibalik ang oras ko. Bayaran ang pagkalugi ko. Magkakalat ang ganitong mga boses. Ngunit inuna ng mga Pilipino ang paggalang sa buhay kaysa sa collective interest. Ang mas nagulat sa kanya ay ang nangyari matapos lumipad ulit ang eroplano. Ang cardiologist na nakilahok sa treatment ay lumapit kay Emily. Salamat din sa inyong mga flight attendants. Kahit isa siyang doktor, ipinahayag niya ang kanyang malasakit sa flight attendants. Nang magpasalamat si Emily sa doktor, umiling siya. Ito ay teamwork. Hindi ko ito magagawa mag-isa. Ang pangungusap na ito ay lubos na nakaantig kay Emily. Sa Amerika, ang doktor ay isang mataas na posisyon, at ang ilan ay minamaliit pa ang service industry tulad ng flight attendants. Ngunit ang Filipino doktor ay tinrato siya ng pantay. Mayroong isang bagay na nagsimulang magbago ng malaki sa puso ni Emily. Ito siguro ang tunay na lakas. Nagsimula siyang maintindihan na hindi tungkol sa kung sino ang mas magaling, ang American individualism o ang Filipino collective coordination, kundi ang bawat isa ay may iba't ibang halaga. Tiningnan ko lang ang panlabas, nahiya si Emily sa kanyang superficiality. Ang American values ng efficiency at rationality ay maganda,
ngunit ang malasakit sa iba at ang paghahanap ng overall optimization na mayroon ang mga Pilipino ay may halaga rin. Walang mas magaling o mas masama, iba lang. Sa unang pagkakataon, umusbong ang isang mature international perspective sa puso ni Emily. Pagkatapos, dumating ang araw ng tadhana. Ito ay nangyari sa Philippine Airlines Flight 101, isang flight mula sa Sydney patungong Cebu Mactan International Airport. Isang oras matapos lumipad, umalinggaw ang emergency broadcast sa eroplano. Ang flight na ito ay nakatanggap ng banta ng bomba. Magpapa-emergency landing kami sa Diosdado Macapagal International Airport, ELA, sa Clark. Agad na naging tensyonado ang cabin. Inakala ni Emily ang pinakamasamang sitwasyon base sa kanyang karanasan. Sa mga flight na may terrorist threat, ang mga pasahero ay karaniwang nagpapanik at ang scene ay nagiging out of control. Lalo na sa Chinese flights, may nangyari pang ang mga pasahero na nag-unahan papunta sa exit at muntik nang magkaroon ng stampede. Ngayon, ipapakita na ng mga Pilipino ang tunay nilang kulay, naghanda si Emily. Gayunpaman, ang nangyari sa kabin ay ganap na nagpabago sa hula ni Emily. Wala ni isa sa 136 na pasahero ang umalis sa kanilang upuan. Walang sumigaw at walang umiyak. Tahimik silang naghintay sa instruction ng flight attendant. Mga pasahero, maghahanda na po tayo para sa emergency landing. Pakiiwan po ang lahat ng hand luggage sa inyong upuan, at sundin po ang instruction ng flight attendant para sa evacuation, nag-broadcast si Emily. Tahimik na sinunod ng mga pasahero ang instruction ni Emily. Ang pinakanakatimo ay ang kilos ng isang pamilya. Isang ina na may dalang bata ang naghahanda na ilagay ang kanyang handbag na may mahahalagang gamit sa upuan. Sa sandaling iyon, isang Pilipinong lalaki na nakaupo sa tabi niya ang nagsabi, ang safety po ng bata ang pinakamahalaga. Huwag na po kayong maglala sa bagahe. Tumango ang ina habang umiiyak at inakay ang kanyang anak patungo sa evacuation route. Matapos ang emergency landing sa ESA, nagsimula ang tunay na pagsubok. Ang mga pasahero ay dinala sa terminal ng paliparan upang maghintay hanggang sa makumpirma na walang bomba sa eroplano. Karaniwan sa ganitong sitwasyon, ang mga reklamo ng pasahero ay dadagsa. Ngunit ang mga pasaherong Pilipino ay iba. Sinunod nila ang instruction ng paliparan at tahimik na naghintay sa terminal. Bukod pa rito, nagmasid pa sila sa isa't isa kung sino ang nangangailangan ng tulong. Nakita ang mga nagbigay ng upuan sa mga matatanda at may mga nagbahagi ng inumin sa mga pamilyang may dalang bata. Pagkalipas ng halos 3 oras, nakumpirma na walang bomba sa eroplano. Ang lahat ng pasahero ay muling babalik sa cabin. Sa sandaling ito, ang mga kilos ng pasaherong Pilipino ay nanatiling maayos. Walang nag-unahan na bumalik sa eroplano. Sa halip, inuna nila ang mga matatanda at pamilyang may dalang bata. Pagbalik sa kabin, ipinahayag ng mga pasahero ang kanilang malasakit sa mga flight attendants. Salamat po sa inyong pagsisikap. Ang hirap po ng ginawa ninyo. Salamat po. Halos umagos ang luha ni Emily. Sa gitna ng takot sa banta ng bomba, may mga pasahero pa rin na nagmalasakit sa flight attendants, hindi pa niya ito inakala kailanman. Ang insidente sa araw na iyon ay mabilis na iniulat ng media sa buong mundo. Ang mga profesional sa abyasyon sa ibang bansa ay nagpahayag ng kanilang paghanga. Para sa lahat ng pasahero sa buong mundo, ang mga pasaherong Pilipino, kahit sa emergency, inuna ang safety ng ibang pasahero at perpektong sinunod ang instruction ng crew. Ang mga Pilipino ay laging kalmado at hindi nakakalimutan ang malasakit sa iba. Ang social media post ng isang profesional sa abyasyon ay mabilis na kumalat sa buong mundo. Si Emily at ang kanyang mga kasamahan ay nagbahagi rin ng kanilang karanasan sa social media. Ang ganitong bagay, mga Pilipino lang ang makakagawa niyan. Ang post na ito ay na-share ng 10,000 sa loob lang ng ilang oras at nakakuha ng resonance mula sa mga flight attendants sa buong mundo. Naunawaan ni Emily na ang kanyang value system ay ganap nang nagbago. Ang sense of collective responsibility at ang malasakit sa iba na mayroon ang mga Pilipino ay may halaga na higit pa sa kanyang inaakala. Isang buwan matapos ang insidente ng banta ng bomba, muling nag-duty si Emily sa Philippine flight. Siya mismo ang nag-apply at humiling na ilipat sa Philippine route. Nagkamali ako ng malaki, sabi ni Emily sa kanyang mga kasamahan. Inakala ko na pareho lang ang mga Asyano, ngunit ang mga Pilipino ay ganap na iba.
Ang kanyang testimony ay naging usap-usapan sa loob ng industriya ng abyasyon. Maraming flight attendants ang nagsimulang humiling na magtrabaho sa Philippine route. Ang pinaka-ipinagsisihan ni Emily ay ang kanyang cultural bias. Inakala ko na efficiency lang ang mahalaga. Ngunit ang mga kilos ng Pilipino na tila inefficient ay ang pinaka-reasonable. Halimbawa, ang pag-iwas ng mga pasaherong Pilipino sa paggamit ng reclining seats. Sa simula, inakala ni Emily na isinasakripisyo nila ang kanilang karapatan. Ngunit iyon ay dahil sa malasakit sa mga pasahero sa likod na nagpataas ng overall comfort sa cabin. Sa maikling panahon, tila hindi efficient, ngunit sa mahabang panahon, ito ang pinaka-effective na paraan na unawaan ni Emily. Ganoon din sa pagtatapon ng basura ng mga Pilipino. Ang pag-aayos ng basura sa barf bag ay tila matagal, ngunit pinagaan nito ang trabaho ng flight attendants at pinabilis ang paglilinis. Ang resulta, tumaas ang overall efficiency. Tinignan ko lang ang panlabas na efficiency, ngunit inuna ng mga Pilipino ang overall optimization. Ang mas nakaantig kay Emily ay ang preventive mindset ng mga Pilipino. Ang calm response sa emergency ay hindi aksidente. Bilang isang isla na madalas tamaan ng lindol, bagyo, at iba pang natural na kalamidad, ang Pilipinas ay may matagal ng training sa disaster prevention. Ang pang-araw-araw na pagsasanay na ito ang lumikha ng kanilang maayos na pagkilos sa cabin. Sa Amerika, maraming bagay ang iniiwan sa individual judgment, ngunit sa Pilipinas, inuuna nila ang training bilang isang group. Labis na humanga si Emily sa lalim ng educational system ng Pilipinas. Ayon sa latest statistics ng EE, ang passenger satisfaction rating sa Philippine route ay nagtatala ng pinakamataas na antas sa mundo. Ang rating mula sa mga flight attendants ay nagbigay din ng overwhelming lead sa Philippine flights. Ang etiquette score ng mga pasaherong Pilipino ay 9.8 sa 10, mas mataas kaysa sa anumang bansa. Natutunan ni Emily mula sa kanyang kasamahan, si Aling Susan, ang isang kaisipan na nakaugat sa kulturang Pilipino. Ang isang mahalagang katangian sa lipunan ng Pilipinas ay ang malasakit. Ang ibig sabihin nito ay taos-pusong warmth at care na walang inaasahang kapalit. Ngunit hindi lang ito one-way. Ang taong tinutulungan ay hindi rin nakakalimutang magmalasakit sa nagbigay ng tulong. Ang mutuwal na paggalang na ito ang core ng mga kilos ng pasaherong Pilipino. Patuloy na ibinahagi ni Emily sa kanyang social media ang kanyang paglalim ng pag-unawa sa kulturang Pilipino. Naging flight attendant ako ng 5 taon, at ngayon ko lang natutunan kung ano ang tunay na serbisyo. Hindi ito isang one-way provision, kundi nagmumula sa mga pusong nagmamalasakit sa isa't isa. Ang kanyang post ay nakakuha ng suporta mula sa mga flight attendants sa buong mundo at umabot sa mahigit 100,000 ang kanyang followers. Makalipas ang 6 na buwan, napili si Emily para sa international training program ng kumpanya. Ang tema ay pagpapatupad ng malasakit service spirit ng Pilipinas. Siya ang nanguna sa pagpasa ng service spirit na natutunan niya sa Pilipinas sa mga flight attendants sa buong mundo. Ang misyon ko ay ipalaganap ang malasakit na natutunan ko mula sa mga pasaherong Pilipino sa buong mundo. Ito ang laging panimula ng training course ni Emily. Ngayon, ang Filipino Service Training Course na iminungkahi ni Emily ay ginagamit na ng iba't ibang airlines sa buong mundo. Ang mga Filipino values ng pag-isip sa pananaw ng iba, pagpapahalaga sa overall harmony, at hindi pagkalimot sa pasasalamat ay unti-unting kinikilala bilang international service standards. Bilang isang Amerikano, naiintindihan ko ang advantage ng individualism, ngunit ang coordination na natutunan ko mula sa mga Pilipino ay mahalaga rin. Ngayon, patuloy na lumilipad si Emily sa kalangitan ng mundo bilang isang tunay na international person, at patuloy niyang ipinapasa ang parehong mensahe sa bawat taong nakakasalamuha niya. Ang ganitong bagay, mga Pilipino lang ang makakagawa niyan. Ngunit kung matututo tayo, maaari din tayong maging kasing husay nila. Kung ano ang inyong pananaw sa kwento ngayon? Salamat sa inyong pagbabasa.